Happy Sabbath po mga kapatid. Ngayon po ay September 29 ano po at tayo ay nasa huling biyernes sa buwan ng September. At kumusta na kayo sa loob muli ng kalahating sanlinggo? Kung tutuusin nga ay last Wednesday lang tayo huling nagkita. Ngayon po ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 3, ano po, na napakaganda. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa loob ng isang linggong nagdaan na kami po ay inyong pinatnubayan, ginabayan, pinagkatiwalaan, Ama, pinahiram ng buhay at kalakasan at sa lahat ng aming tinatangkilik. Humihingi din kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, Ama, sa aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Sa gabi pong ito ng araw ng Sabat, kami po ay hihingi ng katalinuhan sa inyo po sa inyong Santong Espiritu na kami po ay bigyan ng pangunawang malawak upang ang babasahin po namin sa aklat ng paglalang, sa aklat ng Genesis, ay maunawaan po namin. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa aming panalangin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Basahin na po natin ang nasa Genesis 3:1 hanggang 24. Ito po ang sabi. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang lahat, ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Pinapalabas ng ahas na sinungaling ang Diyos. Ano po? Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang yun, mabubuksan ang isip nyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya't pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoon Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako, natatakot po ako dahil hubad ako." Nagtanong ang Panginoon Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin?" Sumagot ang lalaki, "Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko." Tinanong ang Panginoon Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa yun?" Sumagot ang babae, "Nilinlang po ako ng ahas kaya kumain po ako." Nakita niyo yung kanilang pagbibintangan, nagturo-turuan, hindi umaamin ng kasalanan. Sabi sa 14, kaya sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito.
Sa buong buhay mo, gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik, at ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Ibig sabihin, magtatrabaho na si Adan. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng kamatayan. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang naging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos gumawa ang Panginoon ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito, sinabi ng Diyos, ang tao ay naging katulad natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbigay ng buhay, dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kita nyo, kung hindi sila kumain ng bunga, ang sabi nga, wala tayong kamatayan, walang sakit, walang kalungkutan, walang problema. Kaya pinaalis siya ng Diyos, ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan. Nang mapaalis na ng Panginoon Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden, at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Napakaganda, ano po? Natunghayan niyo mga kapatid yung magandang istorya na kung papaanong nagkaroon tayo ng kahihiyan, kung papaano bumagsak ang tao sa kasalanan dahil sa pagkain ng pinagbabawal na prutas. Mas kailangan pa siguro na tayo sumunod, dahil siguro kung hindi kumain si Eva nung bunga ng punong kahoy, ay marahil tayo nasa langit ngayon, walang sakit, walang kamatayan, walang problema. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa ngayong gabi sa pagbabasa natin sa aklat ng Henesis. Sa pagtatapos po mga kapatid, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa pangunawa na pinagkaloob niyo sa amin. Sa aklat na nabasa namin sa Kapitulo 3 ng Henesis, kami po ay na-revive, na-review. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na pinagkaloob niyo sa amin sa araw ng Sabat na ito, Ama. At sana maluwalhati namin kayo, lalo po sa kinabukasan sa araw ng aming pagsamba at sa aming fellowship na gaganapin, na nawa ang inyong presensya ay sumaamin. Maraming salamat po sa inyo, at ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, happy Sabat po sa inyo mga kapatid, at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Happy Sabat po.